Salatman sa mga pangunahing pangangailangan ang mga residente ng Barangay Oliva, tila nakasanayan na nilang sumabay sa agos ng buhay sa lugar. Noong 2009, ayon sa MIMAP survey, sa CBME survey, ang Barangay Oliva ay 93% ang hindi ligtas ang inumin tubig. Kaya yun ang pinagmalaking problema namin dito sa barangay. Lumapit na kami sa mga congressman, sa mga party list. Ang sinasagot sa akin, napakaliking pundo ng kinakailangan para ma-develop yung sinasabi naming source ng tubig. Sa kawalan ng aksyon, nangangamba ang maraming residente sa Barangay Oliva na maipapasa lang nila sa kanilang mga anak ang pasan-pasan nila sa balikat. Kung wala kaming malinis na tubig, yun ang iniisip namin pagdating ng panahon kung paano na yung mga kabarangay namin, yung mga masunod na henerasyon. Lahat halos dito, ang paglalaban nila sa ilog, dun sa balon. Kaya nga po ninyo iniisip namin na kahit yung ilog namin dito ay baka maging polluted na rin sa darating na panahon. Galing sa source ng water, tuloy-tuloy na ito sa ating barangay. Sa kabila nito, hindi tigang ang lupa ng Barangay Oliva. Sir, ay mo na din sa barangay. Ipinakita sa akin ni Kapitan ang isang bukal sa gitna ng masukal na bundok dito sa Barangay Oliva. Ano ito, hinukay lang ng mga tao? Hindi po, lumabas sila dyan, tapos yung ganon-ganon lang ng kamay. Tapos lumaki na lang. Lumalawak siya, tapos nagaganon. Ang ganda niya nitong gawing balon ang kukunan ng tubig. Kaya po yan ganyan ang nangyari. Galing, no? Linis ba yung tubig na lumalabas dyan? Napakalinis po yan. Kung ide-develop lang daw ang bukal, hindi lang ang Barangay Oliva ang pwedeng makinabang sa mas maayos na sistema ng patubig sa kanilang bayan. Mahigit 5 dekada na mula ng unang matuklasan ng buhay na bukal at taon-taon na raw nilang pinipiga ang mga opisyal ng pamahalaan para sa kinakailangan nilang tulong. Isa ito sa mga linya ng pinanggagalingan ng malinis na tubig dito sa Barangay Oliva, Basud, Camarines Norte. Ang problema, para ma-develop at mapakinabangan ng gusto, kinakailangan ng mahigit 5 milyong piso. Habang hindi pa umaagos ang biyayang hinihintay ng mga residente ng Barangay Oliva, mananatiling nakasulat sa tubig ang pangarap nilang ginhawa at pagbabago. Makalipas ang ilang araw ng pananatili ko dito sa Barangay Oliva, nabatid ko na hindi pala hadlang sa isang komunidad ang kawalan ng pagdaloy ng malinis na tubig para ito ay umusad. Pero umaasa sila na darating ang araw, mabibiyayaan sila nito. The Great Manila Dream. Hanggang ngayon, pangarap pa rin ng marami ang tumira sa Maynila. Dito raw kasi, libre ang lahat. Libre ang tubig, libre ang pagkain, libre ang kuryente, kama mo ang buong kalye. Sa susunod na Lunes, samahan niyo kaming maghanap ng masisilungan sa malawak na lansangan.